lang niya. Wala naman siyang balak na magpa-wheelchair o kaya magpalagay dito sa kanyang batok ng neck support. Basta sinasabi nila, syempre may edad na yan, 72 na yan eh. Over na sa senior citizen yan eh, di ba? Pag 60 ka, senior citizen ka na. Eh, tumaas yung presyon niya. Ako nga, tumataas din ang presyon ko eh. Eh, po 45 years old lamang po ako. Tapos ay, sumama ang lasa niya. Sino ba naman hindi sasama ang lasa? Sa 72 years mo sa mundong ito eh, malaya kang nakakagalaw. Pagkatapos ipapasok ka sa kulungan. So, abang hinihintay result sa Camp Crame General Hospital, nandun muna siya sa hospital ng kapulisan natin. Saka siya ipapasok doon sa CIDG pag nakuha na yung result o kung ano ang magiging desisyon ng korte. Yan ang unang papaksain natin, yung pagkaka-arresto sa kanya at ipagpapatuloy natin itong statement na inilabas ng ombudsman. Sila mismo eh, nag-aalinlangan doon sa kanilang isinampang kaso. Pag ang pag-uusapan ay batas na kanilang ginamit. Pangalawa ay yung sinimulan ng impeachment trial proper kahapon laban kay Vice President Sara Duterte. Alam na alam natin, ay paliwanag ko na po kahapon at sa mga nakaraan pang pagkakataon. At ipagpapatuloy natin ang pagtalakay hanggang alas 9 ng umaga sapagkat isang oras po ang ating programa. Tayo din ay naka-live sa Facebook Live, Autentico Lucena, sa YouTube, at maging sa TikTok. Kaya yung mga sumusubaybay sa akin sa Facebook, para makita po ninyo yung mga ina-upload ko, slides o kaya ay maaaring video, maaari kayong mag-like sa Autentico Lucena YouTube channel. Pwede rin po ninyong i-subscribe, libre naman yan, at i-share po ninyo, lalo na sa mga nasa abroad. Ano ha? Gamitin natin itong mga platforms na ito para may paliwanag natin ang mga issue sa ating panahon. Balita na pala, may papasok na naman na super bagyo. At sa halip na magkatulong-tulong, pati na ang mga ibang opisyalis ng ating gobyerno, nakatutok sila sa impeachment. At doon tayo inaaliw. Bukod yung sigabo sa hapon o gabi, sigabugok, eh mayroon pang panghapon naman na teledrama. Itong impeachment. Na sapagkat alam na alam ng administrasyon ito na malabo silang manalo sa isang parehas na laban, ginagawa nila, unti-unti nilang binabawasan ang kanilang mga kalaban. Ginagamit ang batas, pinipilipit ito, para kunwari ay dumaan tayo sa proseso at ating irespeto ang mga institusyon. Yung mga institusyon na yun, walang question, kailangan natin yan. Pero pag ang mga institusyon binababoy, kasama na ang batas, na isa ring institusyon, paano mo aakitin ang mga tao at kukumbinsihin na dapat manalig sa institusyon at dapat na irespeto ang mga batas kung kayo mismong mga nagsasabing dapat igalang at irespeto, eh kayo mismo ang walang galang at sinasalaula nyo ang batas at ang mga institusyon katulad ng hukuman, katulad ng ombudsman, di ba? Ginagamit sa pamumulitika at paggigipit sa mga kalaban. Okay, puntahan natin itong unang kaso ni Senador Marcoleta na atin na po sinimulang talakayin kahapon. Okay? Sinasabi ng ombudsman sa kanilang press release noong Biyernes na inaamin nila na hindi sila sigurado kung nakagawa ba ng plunder o pandarambong paglimas sa kaban ng bayan. Kasi kung babalikan natin ang kasaysayan, yung salitang plunder bilang isang krimen, ginagamit po yan sa kasaysayan noong mga unang panahon ng mga imperyo. Halimbawa niyang Netherlands, na kilala nating Holland, na nandyan din ang ICC. Yan ay imperialistang bansa noon. Sinakop nila ang Africa, sinakop nila ang mga bansa sa South America. Sinakop din nila, pumunta rin sila dito sa ating bansa eh. Nagtangka rin silang sakupin ito eh. Sa anumang dahilan, hindi nila itinuloy. No? Yang mga iba pang bansa sa Europa, mga imperialista po yan. Yung ibig sabihin ng salitang imperialista, mula sa salitang imperyo, mananakop. Katulad ng Espanya, Portugal, France, Germany, US, mga imperialistang bansa yan, mga mananakop yan. Spain, 300 years mahigit tayo, na sinakop ng mga salbahing Kastila, kasabuat ang relihiyong Katoliko. Kaya nga naghimagsik ang ating mga ninuno, di ba? Suklam na suklam sila sa mga salbahing praile o mga paring Kastila. Ginamit ang relihiyon para gawing bulag sa pananampalataya at sunod-sunuran. Isang bulag na pananampalataya, isang kulto na sumasamba sa mga rebulto ang ating mga ninuno na Indio. Yan ang tawag ng mga Kastila nun sa mga katutubo. Mga salbahe na mga Indio. Ayan. Pinasulod nila sa isang relihiyon na hindi naman naiintindihan kung ano itong ating pinaniniwalaan. Inalis yung mga ninuno natin sa pagsamba sa bato, sa kahoy, sa hangin, sa araw, ipinalit naman mga rebulto. Kaya kulto eh. Relihiyon ng mga pagano. Pag ang isang relihiyon po sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, bato o kahoy, yan po ay pagano. Patulad ng mga ninuno natin noon bago dumating ang mga Kastila. Ngayon yung mga mananakop na yan, mga imperyo, mga imperialista, mananakop, nagsamantala yan sa Africa, sa South America, maging sa bansa natin. Inilantad lahat ni Dr. Jose Rizal sa dalawang nobela niya, Noli Me Tangere at El Pilicus Cristo. Mahigit 100 taon bago sinulat ni Rizal yan, inilantad na yan ng Makatang Tagalog. Kung tawagin ay Hari Prinsipe ng Padulaang Tagalog, Francisco Kiko Baltasar,
ng Panginay, Bayan ng Bigaa, Lalawigan ng Bulacan, si Balagtas sa kanyang nobelang Lorante at Laura. Bago pa ipinanganak si Rizal at bago niya sinulat yan, 100 years earlier, inilantad na ni Balagtas sa Lorante at Laura ang pang-aabuso dito ng mga Kastila. Kaya mas nauna si Balagtas na nag-expose kay Dr. Jose Rizal. Mas malawak nga lamang at mas malinaw kay Dr. Jose Rizal dahil nakatago ang kay Balagtas, gumamit siya ng maraming mga figurative speech sa kanyang tula. Mahirap intindihin ang tula niya kung hindi niyo uunawain. 10 years ko pong itinuro yan sa high school. Bago ko itinuro yan, syempre tinuruan kami ng aming teacher nung nag-aaral kami sa college kung paano sinusuri ang isang tula, ang isang kwento, ang isang nobela. Yan naman ang itinuro ko sa aking mga estudyante na natutunan ko sa aking mga teacher. Ngayon, kasama yung mga nobela ni Dr. Jose Rizal. 10 taon ko pong itinuro yan sa mga estudyante. Inilantad lahat ni Dr. Jose Rizal yan at tinakiko Balagtas kung paano naging abusado sa bansa natin ang mga imperialistang Kastila. At yung mga bansa sa Europe, mga imperialista din po yun bukod sa Kastila o Spaniards, mga Portuguese. Yan, yung mga taga-Netherlands, mga taga-Holland. Nandyan yung ICC. Mananakop din po yan. Germany, France, mga bansa sa Europe yan. Pinagsamantalahan nila. Inabuso nila ang mga tao sa mga bansang sinakop nila. Iniwanan nilang wasak, durog, gahasang-gahasa, niluray nila. Ang tawag sa lahat ng ginawa nilang yan, plunder. Yan po ang history ng salitang plunder. Ha? Hindi nyo po matututunan yan sa radio, TV, sa national. Dito lang po sa programang ito, Autentico Lucena. Lahat ng pang-aabuso nila sa kababaihan, sa kabataan, sa mga karapatan, sa kalayaan, lahat ng panggigipit, lahat ng pagnanakaw, lahat ng pagyurak at pagluray sa karangalan, kayamanan ng isang bansa, ng mga imperialista o mapanakop na bansa, na uuwi yan sa isang salita. Plunder. Kaya kung pag-aaralan nyo yung salitang yan, bago yan naging krimen sa ating mga batas, yan po ang history niyan. Pang-aabuso, pagnanakaw, panggagahasa, pagluray, paninikil, panggipit, pag-abuso, pagwawalang hiya, paglapastangan, lahat ng makahayop na ugali na yan ng mga bansa galing sa Europe at ngayon ay Amerika na uuwi sa isang salita. Plunder. Ngayon, ginawang batas yan. Republic Act 7080. Noon ang plunder tumutukoy sa lahat ng ginagawang makahayop ng mga taong mapanakop sa bansang sinasakop. Patulad ng mga Kastila rito, patulad ng mga Hapon na tayo sakupin. Pinlander nila, inabuso nila, ginahasa nila, dinurog nila ang ating bansa, sinalakay nila, binambong nila, kaya pandarambong yan sa Tagalog ang ating bansa. Yan po ang history ng salita na plunder. May natutunan kayo ngayon na isang salita na hindi nyo matututunan sa alinmang programa. Plunder. Sa ating batas, ginawa yan para tumukoy sa pera ng gobyerno. Ulit, hindi na yan tumutukoy sa ginagawa ng mga imperialistang bansa o ng mga mananakop na dayuhan na pinagsasamantalahan ng kayamanan ng isang bansa. Tumutukoy na yan sa makabagong batas sa ating panahon, dinadambong ang kaban ng bayan. Hindi lang basta pangungupit, hindi lang basta karaniwang pagnanakaw, pandarambong, sinalakay, tinulisan, nilimas, sinaid. Yan po ang kahulugan sa ating batas ng salitang plunder. Kaya tuwing maririnig nyo yan, tumutukoy yan sa pagsasamantala ng namumuno sa gobyerno, ng nakapwesto sa gobyerno sa pera, resources ng taong bayan. Pag sinabi natin resources, pera ng taong bayan, galing sa kaban ng bayan. Pagka pinagnakawan mo ay pribadong tao, hindi gobyerno, hindi plunder ang tawag doon. Maaaring robbery. Pagnanakaw. Ano yung salitang robbery? Pag sinabi natin robbery, may dahas, may violence, may puwersa. Kasi pag walang puwersa, walang violence, ang tawag po dyan ay theft. Pagnanakaw din. Yan theft at saka robbery, parehong pagnanakaw yan. Kaya lang sa theft, walang puwersa. Ang theft nagiging robbery, pag may puwersa, may violence. Kuha na po ninyo pagkakaiba. Okay. Pero pag maramihang pagnanakaw, nilimas, tinulisan, talagang kamal na kamal, nag-ipon, alagang binambong, plunder po yan. Saan galing yung perang binambong? Sa pera ng taong bayan. Pero pag perang pribado, hindi po plunder ang tawag yan. Maaaring robbery. Okay? Pribadong tao Bawa, mayaman, pinagnakawan. Robbery yan. Pero pag ang gobyerno, pera ka ba ng bayan, ang ninakaw mo, 50 million pataas, ang tawag po dyan, plunder. Ayaw, tanong ko sa inyo. Yun bang sinasabi at ibinibintang kay Marcoleta? Galing sa pera ng taong bayan. Ombudsman mismo nagsasabi, galing pinadipensor. Kaya inaresto din sinadipensor At saka yung mga contributors nag-donate ng pribado nilang pera kay Marcoleta para sa kampanya niya. Hindi ninakaw ni Marcoleta, i-dinonate
kusang loob na ibinigay. Walang pumilit sa kanila, sarili nilang pera. Hindi pera ng bayan. Mga negosyante yan eh. Eh gusto nilang manalo si Senador Marcoleta, kusang loob silang nagbigay. Hindi sila pinilit ni Marcoleta. Dahil kung pinilit sila, may puwersa, robbery. Nakita po ninyo ang malaking kaibahan. Yan. Ulitin ko ha, hindi pinaliliwanag yan ng national TV o radio. Hindi rin tinatalaka yan sa mga dyaryo at kolum o artikulo. Maging ang mga in-interview sa telebisyon, hindi nila pinaliliwanag yan. Kasi ang gusto nila, manatiling mangmang at bobo ang taong bayan. Pero sa programang pong ito, atin pong pinag-uusapan, walang problema doon, Chapi. Kumuha ka man ng 5 sentimo, kahit wala ng value ngayon yan, baka 20 pesos, ibato pa sa'yo ng bata pag nanakaw pa rin yan. Pero hindi plunder. Dahil ang plunder sa ating batas, mayroon niyang specific na kahulugan. Pag nagnakaw ka sa pribadong tao, pag nanakaw yun. Pag may puwersa, robbery. Pag kinuha mo yung pitaka mula sa bulsa ng iba, akala mo'y bulsa mo, theft ang tawag doon. Kung walang puwersa. Pag nagkaroon ng puwersa, robbery yan. Ha? Snatching. May puwersa Hindi theft yan. Robbery yan. Kuha ninyo. Kahit pa ang nanakaw mo at inagaw mo sa pribadong tao ay 50 million pataas, hindi plunder yan. Yan ang kahulugan ng salitang plunder. Pandarambong. Ngayon, sinasabi mismo ng ombudsman sa kanilang statement ang ganito. Ngayon ay ipinail natin ang plunder na kaso laban kay Senador Marcoleta sa Sandigan Bayan. Ang desisyong ito ay hindi magaan at ginusto namin. Pinaliwanag ko na sa inyo. Magaan yan. Kaya sinungaling ang ombudsman. Nasasabihin nilang hindi magaan. Magaan sa kanila. Ang mabigat sa kanila, yung kay Chis Escudero at kay Joel na nauna pa kay Marcoleta. Bakit mabigat sa kanila? Bakit mahirap sa kanila? Kaalyado na nila Ibinoto pa si Chis Escudero ngayon, kahapon, na abogado bilang presiding officer. Dahil diyan sa ganyang trial o paglilitis sa impeachment, hindi pwedeng hindi po abogado Magmumukha kang tanga dyan. Biruin mo yung nasa prosecution, taga-usig, puro mga abogado. Ibig sabihin, nag-aral ng batas, pumasa sa eksaminasyon ng Supreme Court. Sa depensa, puro mga abogado. Pag nagsasalita sila, ang mga salita nila ay mga lingwahe ng batas. Hindi po lingwahe ng karaniwang tao. Kung hindi ka abogado, di tatanga-tanga ka ron. Yun ang dahilan. Kaya sa halip na yung Senate President ang nagpipreside sa impeachment, na siyang nasa konstitusyon at siyang nasa kanilang rules, hindi siyang nagpipreside. Ang nangyari parang sekretarya lamang. Di ba nakakahiya yun? Tapos gilalait ng iba si Robin Padilla. Google lang daw. O sabihin mo na nag-Google yung mama, tama Di ba? Kung ang ibinoboto nyo na Senate President ay si Chis Escudero, sasama ako sa mayorya. Iboboto ko siya. Bakit? Magpipreside ka sa impeachment trial Dapat abogado. Grupo ng mga abogado yung naglalaban Doon sa pagiging Senado, tagagawa ng batas, pwedeng hindi abogado. Dahil wala namang nililitis doon, gumagawa sila ng batas Ang trabaho nila bilang mambabatas. Pero dito sa trial, impeachment trial, gumagamit ka ng mga batas dito na ginawa na. Titignan mo kung ayon ba sa batas ng ebidensya. Law on evidence. Ang mga ipinipresenta. Titignan mo kung yung magkabilang panig ay naaayon sa batas ng kanilang sinasabi. Sapagkat ang impeachment, hindi lang political process. Ang sabi ng Supreme Court, it is a legal and constitutional process. Magaan sa kanila. Diba? Nakasuhan agad si Marcoleta, ipa-aresto, ipakulong. Pero mabigat sa kanila, si Joel at saka si Chis. Bakit? Kaalyado nila Kaya kasinungalingan ito sinasabi ng ombudsman. Na ang desisyong ito para sa amin ay hindi magaan. At hindi namin pinili. Sino pumili? Kung hindi ang ombudsman. Ako ang pumili. Kung ako ang pipili, hindi ko kakasuhan si Marcoleta. Kung kayo sumubaybay sa akin ang pumili, hindi nyo siya kakasuhan siguro. Diba? Ay mismo sinasabi ng ombudsman Hindi sila sigurado kung plunder ang ginawa ni Marcoleta. Merong question sa batas. Maging sa mga pangyayari. Kung ito ba'y plunder o kaya ay panunuhol lamang. Ang mga ebidensya tungkol sa 3 cash donations na nagkakahalaga ng 75 milyon na hindi idiniklara ng senador sa kanyang SALN report bilang mga campaign financial contributions. Mali ang ombudsman. Doon pa lang sa vlog Bakit? Ako nakita ko po through online, yung kopya ng SALN ni Senador Marcoleta. Hahanapin ko yan, baka bukas ipakita ko sa inyo. Yung contribution sa kanya ni na Defensor, ni na Espiritu at ng iba pa, nakalista sa SALN niya. Sabi ko sa inyo kahapon, ang SALN nahahati sa 2. Para yung report ng financial accounting ng isang kumpanya. Mayroong mga, kumbaga sa bangko, mayroong deposito
merong withdrawal. Nakikita niyo naman yung libreta di bangko, di po ba? Merong mga petsa doon, magkano ipinasok, magkano diniposito, magkano ang withdraw, magkano natirang balanse, magkano naging interest, magkano nabawas sa interest na mag-withdraw ka. Pag magdedeposito ka at andun na pera mo, may interest. Yan ang libreta di bangko. Nakahati yan sa mga column. Ganon din naman sa isang, yung nakakita na kayo ng papel ng accountant, kung tawagin ay columnar paper, maraming columns yun. Diba? Pero nauuwi lamang sa dalawa yun. Magkano ang pumasok, magkano ang ginastos. Magkano pumasok, magkano lumabas. Magkano naging balance. Kung sa SALN naman, Statement of Asset and Liabilities and Net Worth, magkano ang iyong kayamanan, magkano ang iyong obligasyon at kautangan, imaminus mo ang mga utang mo sa iyong yaman, ang matitirang balanse ang tawag ay net worth, kaya SALN. Diyan naman sa tinatawag na SOSE, Statement of Contributions and Expenditures, nahahati po yan sa dalawa. Magkano ang kinontribute sa'yo, magkano ang naging gastos mo. Kaya tawag yan statement pahayag. Anong ipinapahayag mo? Magkano ang pumasok, magkano ang lumabas. Magkano ang contribution, magkano ang expenses. Doon sa contribution, hindi inilagay ni Senador Marcoleta. At sabi ng COMELEC, 6 na abogadong commissioners, wala siyang pananagutan. Sapagkat ang batas para doon ay hindi na po krimen. Section 39, Republic Act 7166, na naging batas noong 1991 at inaamyandahan niya 10 years ago yung batas noong 1981 na ang tawag po ay Batas Pambansa 881. Yan ang ating batas sa eleksyon. Omnibus Election Code. Na pag binasa mo ang section 261 at 262 ng batas na yon, sinasabi doon ang mga krimen na magagawa ng isang kandidato. Pagka hindi mo idiniklara ang iyong mga kontribusyon, mababasa din sa section 109, BP 881, 1981 ng batas. Ngunit ang mga pagbabawal na yan ng batas na makakagawa ka ng krimen, isa kang kriminal, nilabag mo ang batas ng eleksyon, may kaparusahan. Binago na po 10 years later ng Republic Act 7166, Section 39. At ang sabi roon, kahit hindi ka nagdeklara, hindi na yan isang krimen. Kaya nga inabsuelto siya ng 6 na COMELEC. Hindi ko opinyon yan. Opinyon ng 6 na abogado na eksperto sa batas ng eleksyon. Ang totoo, yung kaso sa COMELEC na yan, galing na yan sa ombudsman. May mga unang nagsampa niyan, mga abogado ng UP at isang bantay boto raw, yung isang profesor na bugok doon sa UP. Talagang galit na galit sila dyan kay Marcoleta. Gusto talaga nilang diinan niya. Nagsampa sila sa ombudsman. Ang sabi ng ombudsman, ipapasa namin ito sa COMELEC kasi may kinalaman sa eleksyon. Dinisisyon na ng COMELEC. Ibinasura ang kaso. Isa sa depensa ni Senador Marcoleta, Kuyang Cristi Tuto, Tabo-Tabo. Matindi apelido mo, pati pangalan mo. Hindi na nga krimen. Lalo pa, ayon sa desisyon ng Korte Suprema, doon sa Piñera versus COMELEC, na ang sumulat pa ng desisyon na yan sa Korte Suprema ay si dating Justice Antonio Carpio. Sinasabi niya, pag wala pang kampanya, hindi pa campaign period, hindi pa election period, na nagsisimula sa national mula February hanggang isang araw ng linggo bago mag-eleksyon, ang kandidato ay hindi pa pwedeng ituring na kandidato kahit nag-file na siya ng Certificate of Candidacy hanggang hindi nagsisimula ang campaign period. Ano simula ng campaign period? February 2025 sa pagkasenador. Enero binigay sa kanya. Hindi pa siya kandidato. Kaya hindi niya inireport bilang contribution. Hindi siya obligado. Lalo na, at ang krimen na sinasabi ron ay hindi na isang krimen. Pinawalang bisa na nga ng batas Yan pong batas na yan, 35 years ago na. Nagtataka ako doon sa profesor na taga-UP na bugok at ibang abogadong galing na UP na nagsampa ng kaso sa kanyang ganyan. Hindi ba nila alam ang batas na yan? Ako nga hindi abogado, alam ko At malalaman po ninyo, sinasabi ko, tingnan ninyo doon sa website ng COMELEC. Makikita po ninyo doon. Kaya ako hindi ako nag-aalam-alaman o naggagaling-galingan. Tiningnan ko sa website ng COMELEC. Tama ang depensa ni Senador Marcoleta. At sinang-ayunan siya ng 6 na abogado, commissioners ng COMELEC, mga eksperto sa batas ng eleksyon. Binismis ang kaso, binasura. Bakit kinalkal uli ng ombudsman? Nakita ninyo? Yung basurang galing sa ombudsman, itinapon sa COMELEC, nang buksan ng COMELEC, ang baho. Itinapon nila sa basurahan. Nang itapon nila, ang ginawa ng ombudsman, kinalkal uli. At pinababaho si Senador Marcoleta. Bakit po ganyan ang mga salitang ginagamit ko sa inyo? Ina-assume ko na kayo ay hindi nakapag-aral ng batas. Diba? Kaya ipinaliliwanag ko sa inyo sa isang paraan na madaling makunawaan. O, ito, nabuhay na naman itong si Alex.
Yan nga yung pinaliliwanag ko. Makinig ka, manood ka, baka mawala ka na naman. Sinasabi mismo ng ombudsman, hindi sila sigurado. Yung nagsampa ng kaso. Eh kung yung nagsampa ng kaso ay hindi sigurado, eh ikaw pa ba naman na nakikisaw-saw lamang sa ombudsman? So, kung bigyan kita ng pera at tumanggap ka, mandarambong ka ba, Alex? Kasi sinasabi mo, ang issue ay tungkol sa pagtanggap ng pera. Eh kung binigyan ka ng pera ng nanay mo, 75 billion, mandarambong ka ba? Dapat bang kasuhan ng nanay mo, kasama ka? Bagsak na bagsak ka sa ano mo eh. Sasabihin mo, hindi ako public servant. Eh, ungas ka pala eh. Diba? Hindi porke public servant ka at tumanggap ka ng pera, pandarambong na yun. Hindi mo naiintindihan ng batas. Ano pa sinasabi ng ombudsman? Ni hindi rin daw ito idineklara sa SALN. Bakit idideklara ni Senador Marcoleta sa SALN? Ang idinideklara sa SALN, yung asset mo o yaman mo. Tapos yung asset o yaman mo, ibabawas mo yung mga utang mo o obligasyon. Assets minus liabilities equals net worth. Yun ang formula doon. Kaya kung ano yaman mo, makikita sa net. Kung meron kang 100 million na asset, properties, pera, etc., alahas, kotse, ibabawas mo ang mga kautangan at obligasyon mo. Halimbawa, meron kang mga bayarin, pagkakautang, gastos, na 75 million, mula doon sa 100, ang magiging net mo 25. Bakit ilalagay ni Senador Marcoleta sa SALN yung 75 at iba pang kontribusyon sa kanya? Hindi niya naman asset yun eh. Ang katunayan, nasa sosi niya. Ginastos niya. Kaya nakalista sa sosi niya sa expenses. Tingnan ninyo sa website, i-search ninyo. Rodante Marcoleta Sose. Makikita mo doon ang listahan ng kagastusan. Abunado pa nga siya eh. Dahil ang ginastos niya, ayon sa report, 112 million. Tatlong contributors lang yun. 75. Kung 112 ang ginastos niya, meron pang ibang nagbigay sa kanya na 32 million. At sinabi na lang ng mga yon, huwag niyo na pong sabihin ang aming mga pangalan. Anong sinasabi mo, Alex? Puro katarantaduhan yung mga ikinachat mo. Nagkakalat ka ng kabubuhan sa TikTok eh. Diba? Ito magkalat ng kabubuhan dyan. Sinasabi pa ng ombudsman, sa pangyayaring ito, nagpasya ang ombudsman na sapagkat inamin ni Senador Marcoleta na siya ay tumanggap ng pera, ang natitira na lamang ay question ng batas. Tandaan ninyo ha, sinabi ng ombudsman, question ng batas. Pag sinabi mong question, katanungan. Ba't ka pa magtatanong kung sigurado ka na? Diba? Na itong kasong ito'y matibay. Kaya sabi trito mismo ng ombudsman, what remains is a question of law. Ang natitira na lamang ay question sa batas. Kung ang mga pangyayari ba ay maituturing na plunder o pandarambong o panunuhol. Hindi siya sigurado. Kami ay nanumpa na ipatupad ang batas, sino man ang nasasangkot. At sa panunumpang yan, ay hindi pinag-uusapan ang popularidad, posisyon, o anuman ang personal na relasyon. Sa isang pag-amin, sinabi ni Senador Marcoleta, utang na loob. Ayan, maigi binanggit ng ombudsman. Kinikilala natin ang utang na loob bilang bahagi ng ating kultura na isa sa pinakamahalagang magandang asal. Mismo ang ombudsman na nagsabi, ang utang na loob ay sa pagitan ng pamilya, kaibigan at kapitbahay. Ngunit walang lugar sa pampublikong tungkulin. Mali. Pag sinabi mong ang utang na loob ay walang lugar sa pampublikong tungkulin, mali ang ombudsman. Sapagkat pag sinabi mong hindi dapat yon, ibig mo sabihin ang isang tao na nanunungkulan sa gobyerno ay dapat ingrato. Dapat walang utang na loob. Kasi sabi mo walang lugar eh. Di ba? Pag sinabi mo walang lugar, hindi marapat. Alam po ninyo, sabi ng mga matatanda, lahat ng utang iwasan mo. Pero wag mong iiwasan ang kaisa-isahang utang. Yan ang utang na loob. Natutunan ko yan sa aking mga matatanda. Sapagkat ang isang tao, lalo na Pilipino, na walang utang na loob, yan ang pinakawalang iyang tao. Sumasang-ayon ka dun sa ombudsman, Alex, na ang utang na loob dapat walang lugar sa public service. Eh di dapat pala, ang nasa lugar sa public service, ingrato ka, wala kang utang na loob. Ba ikaw na pinakamasamang tao? Bigyan ko kayo ng mga halimbawa ng taong walang utang na loob. Si Ping Lacson. Di ba may utang na loob kay Erap yan? Kinaka-idol niya si Erap nung EDSA iniwan niya. Paano ba siya naging PNP chief? Nagtiwala si Erap sa kanya. Di ba? Paano siya naging senador? Ibinubuto siya ng iglesia. Pero kung walang hiyain niya ngayon at bastusin ng iglesia, ganyan na lang si Ping Lacson. Paano mo sasabihin na ang taong yan may utang na loob? At maraming ganyang politiko.
Pag humihingi ng boto sa panahon ng kampanyahan sa iglesia, wala nang pinakamagaling na relihiyon at pinakamabuting relihiyon dahil sa pagkakaisaan niya, kundi ang iglesia ni Kristo. Pero pag hindi sila ibinoto ng iglesia, wala nang pinakamasamang relihiyon, kundi ang iglesia. Hindi nila sinasabing ang pinakamagaling na relihiyon ay protestante o kaya ay katoliko. Bakit? Isabog naman ang boto ng katoliko at protestante. Kanya-kanya Pero mula pa noong panahon ni Quezon, 1935, hanggang sa panahon natin, walang pagdududa ang pagkakaisa sa pagboto ng iglesia ni Kristo. At ang mga politikong yan, mula konsihal, mula barangay captain, hanggang presidente, lahat ng yan nanunuyo sa iglesia pag panahon ng kampanya. Si Dilima pumunta sa Sentral, si Leni pumunta sa Sentral. Nang hindi sila ibinoto, alin ang pinakamasamang relihiyon sa kanila? Iglesia. Tapos sabi, hindi naman anya namin kailangan ng boto ng iglesia. Ba't ka pa lumapit? Diba? Pwede ka palang manalo nang hindi mo kailangan ng boto ng iglesia. Bakit ka nanunuyo? Bakit ka lumapit? Pasulat-sulat ka pa doon. At maraming politiko ang ganyan. Walang utang na loob. At sasabihin naman ng mga may kleng-kleng, kaya niya kurap ang mga politiko dahil ini-endorso nyo. Wala pong ini-endorso ang iglesia. Ang tawag doon sa pagboto ng iglesia, pagkakaisa. Hindi po endorsement yun. Wala pong endorsement sa iglesia. Ang tawag po doon, pagkakaisa. O, hindi ba lahat naman ng politiko, sinasabi nila, magkaisa po tayo. Bakit pag iglesia nagkakaisa, galit kayo? Pero kayo, walang bukang bibig kundi magkaisa. O sige po, pagsama-samahan po natin to, magkaisa po tayo. Napakaganda bagang sama-sama at nagkakaisa. Hindi ba yan ang bukang bibig ng politiko? Tanungin mo si kapitan, pagkampanya. Tanungin mo si kagawad. Tanungin mo si konsehal. Tanungin mo si vice mayor, si mayor, si bukar, si governor. Tanungin mo si congressman o senador. Tuwing magtatalumpati yan, magkaisa po tayo, magsama-sama na po tayo. Huwag po ninyong ibobotong aking kalaban. Ako po ang pagkaisahan ninyo. Sinasabi ba ng isang politiko na, bahala po kayo kung sino iboto nyo, bahala kung sabog kayo, bahala kayo kung hindi kayo magkaisa sa akin. Wala pong matinong politiko na nagsasabi ng ganyan. Pero pag may grupong nagkakaisa, galit sila. Pero pag humihingi sila ng boto, wala nang pinakamabuting relihiyon at grupo, kundi ang iglesia. Bakit naman ang iboto ka, natalo ka? Masama loob mo sa iglesia. Boto lang ba ng iglesia ang magpapatalo o magpapanalo sa iyo? Alin ba may pinakamaraming boto? Diba? Yan si Rimulya, matagal na ibinuboto yung mga yan sa Cavite. Diba? Hindi naman humihingi ng pabor ang iglesia sa inyo. Ang sinasabi ng iglesia, iparehas nyo. Ang sinasabi ng iglesia, rule of law. Sinasabi ng iglesia, sundin nyo ang batas. Ang sinasabi ng iglesia, huwag kayong mamili. Na ang batas ipatutupad nyo lang, laban sa kalaban, pero pagkakampi nyo, binibend nyo ang law. Binabaluktot nyo. Kaya pagkakampanyahan na naman sa pagkakapitan, marami na namang lalapit sa iglesia. Hindi naman sila hinihila ng iglesia para lumapit Sila ang pumupunta. Oh. Sana nakikita po ninyo yung mga pangyayari niya. Ito mismo sinasabi ng ombudsman. Bakit niya sinabi ang utang na loob? Di ba sinabi ko sa iyo, tumatanaw ako ng utang na loob, wala naman akong ibinibigay pa. Krimen na ba kagad yun? Wala pa akong ginagawa, krimen na. Tinulungan mo ako. Masasagasaan ako, itinulak mo ako palayo para hindi masagasaan. Di ba may utang na loob ako sa iyo? Pag sinabi ko ba, may utang ako sa iyo. Pero pasensya ka na, wala pa talaga ngayon. Nakagawa na ba ako ng krimen? Nang sabihin ba ni Marcoleta na may utang na loob siya sa mga tumulong sa kanya, inadepensor at iba pa, may nagawa na ba siyang krimen? Hindi ba kinikilala lamang niya yung kabutihan ng mga gumawa sa kanya? Kaya mali yan sinasabi ng ombudsman. Sa public service daw, walang utang na loob. Halimbawa, ini-appoint ako ng mayor. Hindi ba ako tatanaw ng utang na loob? At sasabihin ko, mayor, maraming pwedeng piliin. Hindi naman ako kagwapuhan. Bakit ako pinili mo? Basta gusto ko ikaw. Mr. Autentico, ang gusto kong ilagay sa pwestong yan. Kayang-kaya mo yan. Salamat po, mayor. Ako po'y may utang na loob sa inyo. Hayaan mo na yun, sasabihin ni mayor. Ang mahalaga, yung panan mo at kukunin mo. Iyon ang iganti mo sa akin. Hindi ba yan ang sinasabi ni Ombudsman Martires dati, matanda, na pinalitan ni Boying Rimulya? Nang i-appoint siya ni Digong, hindi niya kilala si Digong at hindi siya kilala ni Digong. Nung magpasalamat siya, sabi niya, Mr. President, hindi ko po malubos maisip kung bakit ako ang pinili niyo. Dati siyang justice sa Supreme Court. Nag-resign siya, sinabihan siya ni Presidente, ikaw ang gagawin kong ombudsman. Ano sagot sa kanya ni Presidente? Basta gawin mo trabaho mo. Mula noon, hindi na sila nag-usap. At wala rin na niyang hiningi sa akin. Minsan, hindi ako tinawagan. Kahit yan si Vice President, hindi ako tinawagan. So, masama ba bilang isang tao na ikaw tumanaw ng utang na loob sa mga tumulong sa iyo? May sakit ang magulang mo, binigyan ka ng tulong. Kahit pa nasa pwesto ka sa gobyerno. Sabi ko nga sa inyo, maraming ini-appoint ang mayor. Maraming ini-appoint ang governor. Ngayon, kung sasabihan ka ng governor o mayor, ikaw in-appoint kita. May utang na loob ka sa akin. Sabi mo, gawin mo ito. Ay illegal. Diba? Pag ginawa mo yun, dahil sa utang na loob,
Yun ang masama. Krimen yun. Diba? Pero kung sinabi sa'yo, ito gawin mo. At yung ipinagagawa sa'yo ni Mayor o Governor ay naaayon sa batas, bakit hindi mo gawin? Wala kang nilalabag na batas. Pero dito sa kaso ni Marcoleta, hindi mo pwedeng sabihin suhol to eh. Kahit siya'y magposisyon bilang congressman, papatapos na nga siya eh. Diba? Ano ba ang magagawa niyang ganti para kinadepensor? Papatapos na eh. Kampanyahan na nga eh, magkakampanyahan na eh. At kahit siya'y congressman pa rin, isang boto lang siya. Ang pwede niya lang magawa tungkol sa batas eh. Pero kahit yung batas na yun, pababor kay defensor, pagka hindi siya sinamahan ng mayorya, hindi rin magiging panukalang batas yun. Aakyat sa Senado, pipirmahan ng presidente. Kaya malabo yung in connection to his office, yung pagtanggap ng pera. Alam nyo yan, sa desisyon ng Korte Suprema, yung salitang in relation to his office, yung indirect bribery. Ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, tumanggap ka ng gift, donasyon o kontribusyon. May relasyon sa iyong opisina o posisyon. Doon sa dalawa, walang pagtatalo eh. Opisyal ng gobyerno si Marcoleta, congressman. Papatapos na. Ilang araw na lang, isang buwan na lang yata. Kasi Mayo ang eleksyon, June 30, manunumpa na sila. Hindi na siya congressman. Tama? Okay. Tumanggap siya. Walang pagtatalo. Inamin niya nga yan eh. Ang pangatlong elemento ng indirect bribery, ayon sa batas, may relasyon sa office mo. Paano magkakaroon ng relasyon sa office? Unang-una, wala namang hinihingi sila. Pangalawa, ano ang maibibigay niya? Papaalis na siya. Eh sabi ko sa inyo, bilang mambabatas, gumagawa ng batas, nagpapanukala ng batas. Eh bago pa naman maging batas yan, kinakailangan may mayoryang boto sa Kamara. Aakyat pa sa Senado. Paano kung hindi sa pangayon ng Senado, hindi magiging batas? Hindi niya mapapaguran kung may hinihingi. Paano kung hindi pirmahan ng presidente? Ibibito ng presidente, eh hindi rin magiging batas. Ano ang pabor na kanyang nagawa? Kaya paano nagkaroon ng relasyon bilang congressman? Sasabihin, kasi kaya siya tinutulungan para pang siya ay nanalong senador. Puntahan natin yung argumentong yan. Sigurado ba na mananalo siya? Ibinabagsak nga siya ng media. Ibinabagsak siya ng survey. Wala nga siya sa top 20, nasa top 32 yata sa pagkasenador. Unang takbo niya, malabong manalo, matras siya. Pangalawang takbo niya, tumuloy na siya. Kahit wala siya sa survey, lumusot siya. Ngayon, senador na siya. May hiningi bang pabor? Sina defensor. At kung humingi sila, may ibinigay ba siya? May ipinangako ba siya? Wala. At tangi lang niya na sinabi, may utang na loob ako sa inyo. At hindi niya lang kay defensor sinabi yun. Sinabi niya pa doon sa mga nag-ambag-ambagan ng 32 million. Kaya ang total niya, 112 million. Masama ba na sabihin niya yun? Ano ang krimen? Kaya maling-mali ang sinabi ni Rimulya ng ombudsman eh. Kaya mismo sila umaamin. Hindi sila sigurado. Hindi ka sigurado? Nagkaso ka at nagpakulong ng tao? Anong klaseng batas ang sinusunod nyo dyan? Batas nyo. Binabali nyo ang batas. Ang kaso ni Senador Marcoleta ay mayroong isang prinsipyo na hindi sinusunod ng ombudsman. Dalawa po ang prinsipyo kapag ikaw ay magpapail ng kaso o ng kasong kriminal. Yung sinasabi ng mga abogado na mens rea, may masama kang intensyon, at actus reus, isang krimen ang iyong ginawa. Kahit gumawa ka ng isang labag, ngunit ang intensyon ng iyong pag-iisip ay hindi kriminal, malabong maging krimen. Pero nag-isip ka man ng masama at ang ginawa mo ay hindi isang krimen, wala pong krimen. Dalawa pong prinsipyo sa batas yan. Mens rea, ang intensyon ng pag-iisip mo ay kriminal, at ang iyong aksyon o ginawa ay kriminal. Kailangan magkasama yan. Piniliwanag yan ni JPE bago siya namatay. Kay Marcoleta, meron siyang aksyon, pero wala siyang masama o kriminal na intensyon. Kay Vice President Sara, yung sinasabi daw nila na nagbanta, na tatalakayin natin bukas, maaaring masama ang kanyang intensyon. Gusto niyang ipapatay. Pero wala siyang aksyon o krimen. Bakit? Sapagkat mangyayari lamang yon pag siya muna ang unang pinatay. Kung siya ang unang pinatay, ano pang krimen ang magagawa niya? Patay na. Kita po ninyo ang magkaibang elemento? Yung kay Vice President Sara, bukas natin ipagpapatuloy na talakayin. Alas 9 na po, kinakailangan ko pansamantalang magpaalam. Hindi kasi pwedeng hindi ko ipaliwanag yung kay Marcoleta ng detalyado. No? Bukas ipaliliwanag ko pa ang tungkol sa dalawang elemento na yan. Pupunta tayo kay BP, maaaring masama ang intensyon niya, pero wala siyang aksyong kriminal. Kaya walang krimen yan. Yan sinasabing pagbabanta niya. Wala pang nagaganap. Wala pang aksyon. Nasa isip pa lang niya. Paano mo pananagutin ng isang taong ang gusto niyang gawin ay nasa isip pa lang? Sige nga, gusto kong lamuusin ang mukha mo. May nagawa na ba akong krimen? Gusto ko lang, nasa isip ko pa lang. Hindi ko pa nalalamuhos. Gusto kong pag nakawan ka, gusto kong sampalin ka. Nasa isip ko pa lang yun. Wala pang krimen.
Di ba? Ay, si Marcoleta niya may ginawa na, oo, pero ano ba nasa isip niya? Ang nasa isip ba niya, gumawa ng krimen? Yung ginawa niya ba'y krimen? Ang utang na loob ba ay krimen? Ay, mismo ombudsman mo, umaamin.